So, pagkatapos natin mag-exit sa FIBA World Cup, wala na tayong magawa ngayon kundi mag-chismis at mag-rumor. At ang pinakabago, ito Kai Sotto, wala daw sa lineup ng Hiroshima Dragonflies. Bakit nga ba wala sa lineup? Pag-uusapan natin kung ano kaya yung mga posibleng dahilan at yung mga chismis, Pero unconfirmed po yan, Pag-usapan din natin ano ba sitwasyon sa Gilas, Pilipinas. May bago na ba tayong coach? Kailan ba tayo magkakaroon ng bagong coach? Sino ba yan? At syempre, yung FIBA World Cup, huwag naman natin kalimutan. Hindi porket wala na yung Pilipinas diyan, hindi natin kakalimutan na natin. Huwag naman. Handa ka na? Because here comes the boom boom pow. Let's go. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Mainit na naman ang usapan sa basketball or kay Kai Sotto, ang ating NBA hopeful. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na maging NBA player. Itong si Kai Sotto, ikaw ba? Pero ang tanong, parang ang chismis dito ito daw si Kai Sotto ay baka daw wala na sa Hiroshima Dragonfly. May mga nagpo-post gaya nito si Diamond Slam. What's next for Kai Sotto? Sabi dito, multiple sources closely monitoring the situation have also informed Tiebreaker Times that the Dragonflies have been actively searching for a new Asian import to compete their team dating back to last month. Ay, ano kaya ang problema? Ang alam ko, sa pagkakaintindi ko po, ang Dragonflies, he signed with the Dragonfly. Ito yung huli kasing post na nakita ko This was back in May 24 of this year. Pero, 23-2024 din season nakasulat doon. So, ang pagkakaalam ko, pwede lang siya mag-exit sa Dragonflies kung NBA or G League. Ay baka nasa G League na nga ito. No? May mga post pa na parang Los Angeles Lakers. Parang yung tatay niya yata nag-post no? So, ang katotohanan po, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po ay rumors pa lamang. Okay? Pero pag may usok, may apoy. Ang masasabi ko lang, saan ka punta, Kai? Saan ka punta, Kai? Kung sakaling sa G League, kailan ma-start ng G League season? Siguro maganda, maglaro na siya sa Asian Games. Kung sakaling hindi siya maglalaro sa Dragonflies, doon sigurado ako mag-dominate na siya doon at kayang-kaya niya na siguro. So wag po tayo basta-basta maniniwala dahil yan po ay syempre ang mga fan po naiintindihan po na kaya kayo po kung kasakali nakikinig ka dito, usap-usapan pa lang po yan, unconfirmed, lalo na po pag hindi nyo pa makikita mismo sa source. Pinuntahan ko yung Hiroshima Dragonflies website actually kanina. Wala nga siya doon, pero hindi ko pa rin alam kung totoo ba yung balita na hindi siya mapapasama for the next season ng Dragonflies. Anyway, in other news, I just wanted to say, I'm also excited about move on na tayo dito kasi meron na tayong Asian Games. So ito po yung Asian Games natin. Tanggalin ko nga itong sandali. Yan po yung mga schedule po ng Asian Games. So tayo po ay napasama po dito sa bracket na ito. Group C, Jordan, the Philippines, Bahrain, and Thailand, hindi na makita. And ito po yung schedule natin. So malapit na rin yan, September 26, 28, and 29. September 5 ngayon. So within the month, magkakaroon na naman ng laro ang Gilas, Pilipinas. Sino naman ibabash natin? Wag naman. Siguro at this point, ang mga balita ito po, Team Con doesn't want the job. Justin Brownlee, ito pa, chismis lang din ito, rumor din ito, mga nagkakalat kasi na baka daw na-injured daw si Justin Brownlee. Tapos yung coaching job natin, hindi pa rin makapag-decide yata yung SBP kung sino ipapalit. At this stage, sobrang konti na, dapat soon Agree naman kayo na dapat soon na po talaga dapat palitan. By the way, also wanted to talk about this. So, mamaya na po yung laro ng Lithuania versus Serbia, Italy versus USA. And then tomorrow po yung Germany, Latvia, and Canada, Slovenia. Yan po yung mga natitira na tunay na malakas po sa basketball sa FIBA World Cup. Speaking of tunay na malakas, kung ikaw po ay malakas, baka naman gusto sumali sa fantasy basketball. Marunong ba kayo niyan?
kung marunong po kayo at seryoso kayo, mag-message lang kayo sa inquiry@paukas.net para malaman natin. Kasi gusto ko may ano tayo dyan eh. May entry fee tayo dyan para talagang seryosohin po ng mga tao. Anyway, I wanted to say this as my last statement. Kasi alam mo, malapit na rin yung NBA and tayong mga Filipino, of course, hindi pa rin natatapos yung ating craving na manalo po sa isang torneo. I think upcoming Asian Games should not be treated lightly. Dapat hindi ito natin basta-basta kumbaga kayang-kayanin. Actually sa SEA Games, sa Southeast Asian Game, yung Indonesia, Thailand, dati kayang-kayanan lang natin sila, no? Pero, no, they were able to do something. Ako may nagsasabi na, ay sir, puro Amerikano naman yan. Parang yung Cambodia, puro import. It doesn't matter as long as they follow the rule. Now, coming into this Asian Games, our next Gilas Pilipinas tournament, marami pa rin pong asa. At I think, no, kahit na mas maikli ang preparations, sa tingin ko, mas mataas pa rin ang expectations. Kasi, nakarating na tayo sa World Cup. We are 24th officially. So, in the Asian level, we are expected to a bit more, not just win one game. And sa nangyayari ngayon, of course, wala yung mga Japanese B-League players natin, sina Edu, ay hindi man si Edu, pero wala din siya, si Ramos at yung iba pa. Paano na tayo magiging competitive? So, that's the big question now. Sana maglaro si Kai kung sakaling hindi na siya but I don't really know that story about that. But sa akin lang po, sa darating po Asian Games sa Hangzhou, sa China, what's your expectation? Sa tingin niyo ba podium finish tayo? Mahina na ang China nga rin eh. Natalo natin eh. So Japan lang talaga ang siguro threat natin ngayon. But sana maka-medal tayo or gold sa Asian Games. I think kung sino man yung mag-take over pag napanalo yung Asian Games, makakalimutan na natin siguro yung nangyari sa mga talo natin sa FIBA World Cup. Ano sa tingin nyo guys? Let me know in the comment section and let me know din kung tuloy-tuloy lang tayo sa pag-update po sa Gilas Pilipinas at sa basketball. Malapit na rin po yung NBA season, so yun po talaga yung isa sa focus ko. Salamat po, and by the way, shoutout nga pala sa aking sponsor sa Sports Plus PH. Salamat po for sponsoring this video, and i-scan nyo lang po ito kung gusto nyo pong mag-register dyan. Game responsibly lang po. Salamat!